Okay po. Sa ating mga nanonood po sa live streaming, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang hapon. Welcome po at tayo po ay magpuri sa Panginoon. Samahan niyo po kami saan ka man naroon. Bigyan natin ng panahon ang pangalan at pagpupuri sa ating Panginoon. Awitin po natin, My Savior's Love. I stand amazed in the presence. Sabayan niyo po ako. Mawit po tayo sa Panginoon. On the first, ready now, sing. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how He could love me, a sinner condemned and clean. Goes, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, He prayed, not my will but thine. He had no tears for His own griefs, but sweet drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How wonderful is my Savior's love for me. Last verse. In pity, angels beheld Him, and came from the world of light to comfort Him in the sorrows He bore for my soul that night. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Next song, Redeem. Na po. Ang hirap kumuha ng pitch pagka walang pianista. Pero kaya natin yan. Redeem, how I love to proclaim it. Okay. Ready on the first stanza, now sing. Redeem, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus, no language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me that continually dwell. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, His child and forever I am. Last verse. I think of my blessed Redeemer. I think of long. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Come on. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, His child and forever I am.
Amen. To God be the glory. Amen. Naniniwala po tayo, pag once tayo ay tinubos na ng Panginoon, we are child forever. Amen. We are the child of God forever. To God be the glory. To God be the glory. On the verse now, sing. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin. Open the life gate that all may go in. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Ladies! Come on, ladies! Amen! Jesus upon and received. Chorus! Praise the Lord, praise the Lord. Let the... Amen. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come through the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He had done. Last verse. Great things He had taught us, great things He had done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But greater and higher and greater will be our wonder, our transport, when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people. Amen. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Amen. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay dumako sa ating opening prayer. Tawagin natin si Brother Asyaga. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po na Ikaw nga po ay dapat purihin, pasalamatan, dahil Ikaw po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang katulad mo, O Diyos, na nagbigay ng iyong anak na si Jesus upang kami nga, Panginoon, na nampalataya sa Kanya ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya Diyos, maraming salamat po sapagkat kami po na sumampalataya sa iyong anak ay ginari mong anak, at ito nga po, Panginoon, ay hindi na mawala po sa amin. Kaya, O Diyos, kami po ay tunay po na nagpapasalamat sa iyo at kumikilala sa iyo bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang may gawa ng langit at lupa. Alam po namin, Panginoon, na kami narito dahil mo, nabubuhay kami, humihinga kami dahil lamang po ng iyong biyaya. Wala pong nasa amin na hindi nanggaling sa iyo, at wala naman po kami maibibigay sa iyo na hindi rin po nanggaling sa iyo maliban po sa aming kasalanan.
Kaya Diyos, kami po ay patuloy na dumudulog sa iyo. Humihingi po ng kapatawaran po sa aming lahat ng prukulang, kasalanan. At patuloy, Panginoon, na humihingi po kami sa iyo ng pangunguna mo po sa aming buhay. Pagharian mo po kami, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ikaw ang purihin po ng aming kaluluwa, ng aming lakas, ng aming buong isip, Panginoon. Kaya, O Diyos, iyo po namin inilalata, Panginoon, ang panambahan ngayon, O God, na ikaw po ang magpapala po sa amin. I-bless mo po, Panginoon, ang aming kapagsalita, Panginoon, mga ngaral ngayong hapon. Nawa po, ikaw po ang magbigay sa kanya ng karunungan, ng wisdom, Panginoon, upang ang iyong salita, Panginoon, ay malinaw po na maipangaral po sa aming lahat at sa mga nakikinig, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ang iyong salita ay ilagay mo sa kanyang bigyan mo siya ng kapangyarihan, Panginoon, sa mga ngaral po ngayong hapon, Panginoon. Aasahan po namin, Panginoon, na ang iyong salita po ay siyang patuloy po na magbibigay sa amin ng karunungan, magbibigay ng lakas, magbibigay, Panginoon, ng unawa, Panginoon, sa nangyayari po sa aming buhay, Panginoon, na sa darating pa. Kaya, Diyos, bless mo rin po naman ang aming pastor, na ikaw naman po, Panginoon, ang magpapala po sa kanyang buhay. Patuloy, Panginoon, na bibigyan mo siya ng lalo pang mahabang paglilingkod sa iyo. Patuloy, Panginoon, na bibigyan mo ng lalo pang kagalakan, Panginoon, ang kanyang buong pamilya, Panginoon, at patuloy, Panginoon, ang purihin kanya habang siya ay nabubuhay. Kaya, O Diyos, narito po kami na yung mga anak na patuloy po naman na i-bless mo po ang lahat po na narito ngayon, ang wala dito, Panginoon, ang sa live streaming, Panginoon, ikaw po ang magpapala at magbigay po ng unawa po sa bawat isa. Nalalaman po namin, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, na siyang aming kailangan. Ito po, Panginoon, ay dapat mawala o huwag mawala po sa aming buhay, Panginoon. Sapagkat pag nawala po ito, Panginoon, kami po ay mapapahamak, malalayo sa iyo. At ang aming buhay, Panginoon, ay hindi magiging maganda. Kaya, O Diyos, maraming salamat po sa bawat aming paglapit sa iyo. Kita po namin na maayos, Panginoon, ang aming lakad. Gumaganda ang aming buhay, Panginoon. Nilalayo mo po kami sa anumang kasalanan. Nilalayo mo kami sa anumang kapahamakan. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Huwag mo kaming bitawan. Pagtiyagaan mo po kami. Patuloy mo kaming alalahanin, Panginoon, saan man kami naroroon, O God. Kaya, O Diyos, sa namin binibigay ang araw na to. Hindi ikaw po, Panginoon, ang mataas. Ikaw ang makita, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na purihin ka po namin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyo. Ito hiling at dalangin po namin. Tangi lang po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, samahan po si Brother Francis sa pagbabasa ni Brother Jake. Yan. Para sa pagbabasa po natin. Magandang hapon po sa ating lahat. At ating po muling bubuksan ang ating mga Bible. At babasahin po natin ang Book of Ezekiel, chapter 5, verses 1 to 17. Babasahin po natin ang salitan at sa uling talata po, sabay-sabay po tayong lahat. At ikaw, anak ng tao, magdala ka ng matalas na tabak na parang pang-ahit na manggugupit ang iyong dadalhin at iyong pararaanin sa iyong ulo at sa iyong balbas. Kung magkagayoy, kumuha ka ng timbangang panimbang at bahagian mo ang buhok. Ang ikatlong bahagi ay iyong susunugin sa apoy sa gitna ng bayan, pagka ang mga araw ng pagkukubkub ay naganap. At iyong kukunin ng ikatlong bahagi at susugatan mo ng tabak sa palibot, at ang ikatlong bahagi ay iyong pangangalatin sa hangin, at ako'y magbubunot ng tabak sa likuran nila. At kukuha ka sa mga iyon ng kaunti sa bilang at ipagtatali mo sa iyong mga tunika. At sa mga ito'y kukuha ka uli at ihahagis mo sa gitna ng apoy at susunugin mo sa apoy siyang pangangalingan ng apoy sa buong sangbahayan ni Israel. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ito ay Jerusalem, inilagay ko siya sa gitna ng mga bansa at mga lupain ay nasa palibot niya. At siya ay naghimagsik laban sa aking mga kahatulan sa paggawa ng kasamaan na higit kay sa ginawa ng mga bansa.
At laban sa aking mga palatuntunan na higit kaysa mga lupain na nangasa palibot niya, at tungkol sa aking mga palatuntunan, hindi nila nilakaran. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat kayo'y manggugulo na higit kaysa mga bansa na nangasa palibot ninyo, at hindi nagsilakat sa aking mga palatuntunan, o iningatan man ng aking mga kahatulan, o nagsigawa man ng ayon sa mga bansa na nangasa palibot ninyo. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako sa matuwid bagay ako, ay laban sa iyo, at ako'y nangalalapat ng mga katulan sa gitna mo sa paningin ng mga bansa. At aking gagawin sa iyo ang hindi ko ginawa, at hindi ko nagagawin pa ang kaparis, dahil sa iyong lahat na kasuklam-suklam. Kaya't kakanin ng mga magulang ang mga anak sa gitna mo, at kakanin ng mga anak ang kanilang mga magulang. At ako'y maglalapat ng mga katulan sa iyo, at ang buong nalabi ay sa iyo ay aking pangangalatin sa lahat ng dako. Kaya't buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, walang pagsala, na sapagkat iyong nilapastangan ng aking santuaryo, ng lahat mong kasuklam-suklam na bagay, at ng lahat mong karumadumal, kaya't namang babawasan ka, at hindi magpapatawad ang aking mata, at ako namay hindi mahahabag. Ang ikatlong bahagi mo ay mamamatay sa pamamagitan ng salot, at sa pamamagitan ng kagutom ay mauubos sila sa gitna mo. At ang isang ikatlong bahagi ay mabubuwal sa pamamagitan ng tabak sa palibot mo. At ang ikatlong bahagi ay aking pangangalatin sa lahat ng dako, at magbubunot ako ng tabak sa likuran. Ganito magaganap ang aking galit, at aking lulubusin ang aking kapusukan sa kanila, at ako'y maaaliw. At kanilang malalaman na akong Panginoon ay nagsalita sa aking pagsisikap, pagka aking naganap ang aking kapusukan sa kanila. Bukod dito'y gagawin kitang kasiraan at kapulaan sa gitna ng mga bansa na nangasa palibot mo, sa paningin ng lahat na nasisidaan. Sa gayoy magiging kadustaan at kapulaan, aral at katigilan sa mga bansang nangasa palibot mo, pagka ako'y maglalapat ng mga kahatulan sa iyo sa galit at sa kapusukan, at sa mababagsik na pagsaway, akong Panginoon ang nagsasalita. Pagka ako'y magpapasapit sa kanila ng mga masamang pana ng kagutom na ikasisira nila, na siyang aking pasaspitin upang sirain kayo, at aking palalalain ang kagutom sa inyo, at aking babaliin ang inyong tungkod ng tinapay. Sabay-sabay po tayong lahat. At ako'y magpapasapit sa inyo ng kagutom at mga masamang hayop, at kanilang aalisan ka ng anak, at salot at dugo ay daraan sa iyo, at aking mararatingin ang tabak sa iyo. Ako ang Panginoon na nagsalita. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Makakaupo na po tayong lahat. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He bled and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives.
because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lived. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He gives. But greater still, the calm assurance this child can face at certain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then I stand, gives way to victory. I'll see the light of glory, and I know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat sa mensahe ng awitin. So, yan po ang dahilan kung bakit po tayo nagpapatuloy, dahil alam natin, buhay pang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? So, hindi po siya patay. Kaya nagpapasalamat po tayo sa kabila ng hindi malutas-lutas sa problema na ating dinaranas ngayon, mabuti pa rin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Ikaw ay wala sa banig ng karamdaman, kaya nandito ka ngayon. Kaya mapalad po tayo na ang gawain ng Panginoon ay nakapagpapatuloy. Ano po? So, patuloy natin ipag-pray ang ating mahal na pastor. Sa gabing ito, sa hapong ito, hindi po siya natin makasama. Dahil po, 4 na ngipin ang inalis sa kanya. No? So, may pain siyang nararamdaman. Kaya, kailangan niya po munang magpagaling. So, salamat sa Panginoon dahil wala man ang ating pastor, meron ang Panginoon inilalagay na mangangaral para tayo hamunin ng salita ng Diyos, lalo na sa gabing ito, at
lagi po natin tandaan, ang tumayo sa likod ng pulpitong ito ay isang malaki pong pribilehiyo. Amen? Kaya hindi po ibig sabihin lahat tayo ay may pagkakataon. No? Kaya anumang pagkakataon ibinibigay ng Diyos sa atin through the pastor, ito po i-grab natin. At higit sa lahat, ang buhay po natin ay lalo nating pakaingatan. Dahil isa sa pinakamahalagang natutunan ko sa buhay is yung ating pong patutuo. No? Huwag po nating ipagpapalit yan sa anumang material na bagay kung yan ay ikasisira ng ating patutuo bilang Kristiyano. Kasi kahit saan po tayo magpunta, hindi na po maalis na tayo po'y isang Kristiyano. Amen? Kaya tayong lahat ay magpakatibay, magpakatatag, at higit sa lahat tayo po ay gamitin ng Panginoon na patuloy maging mabuting halimbawa. Amen? So, salamat sa Panginoon. No po? At ngayong gabi, ang ating pong mga ngaral ay nakasama po siya at kasabayan ko po siya sa Bible School. Kami pong tatlong kasabay na nag-aaral sa Bible School ay sa biyaya ng Panginoon nakapagtapos din sabay. No? Kung ilan kami na nag-enroll sa Bible School sa simula, ay lahat kami na nag-enroll ay nakatapos. No? Sa biyaya po ng Panginoon. Bagamat hindi madali, dumanas kami ng talagang time na suko na. Ayaw ko na. Pero natutuhanan naming magpatuloy, magtiis. Nandyan po talaga yung sakripisyo, no? Dahil ang pag-aaral ng Bible School ay panawagan din po yan ng Panginoon. Tama? Pag hindi ka tinawag dyan, hindi ka makakapagtapos, hindi ka makakapagpatuloy. So lahat ng ministeryo na mayroon po tayong nagampanan, ibig sabihin, dyan ka tinawag ng Panginoon. Amen? Kaya yung panawagan ng Panginoon sa iyo, lagi po nating pahalagahan yan. No? Yung manalangin ka lang, yan ay ilagay ng Diyos sa iyo. Manalangin ka sa mga missionaries, sa ating mga kapatiran, yan ay ministeryo ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya pahalagaan natin. Kung dati kang mainit, lalo kang magpakainit. Kung nanglalamig ka na, huwag mong hayaang manlamig ka. Ibalik mo yung dati mong siglat, init sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya at saan ka man naroon ngayon, nanonood, samahan niyo po kami sa pakikinig ng salita ng Diyos. Welcome po natin ang ating mga ngaral ngayong gabi. Walang iba kundi si Brother Earl James Kahuraw. Amen. Tayo po yung magsitayong lahat at bigay po natin po ito. Okay. Maraming salamat po. Ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil katulad nga ng sabi ni Brother Benji, hindi po basta-basta ang pagtayo sa pulpito. Marami na pong mga great na tao ang tumayo dito bago ako at para po sa akin, isa pong privilege na malaki ang pagkakataong ito. So, buksan po natin yung Bible natin sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Sabay-sabay po nating basahin. Kung nandiyan na po kayo, say amen. Okay. Nandiyan na po ba kayo? Okay. So, ready, read. Enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat, because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Tayo po yung mukat manalangin, tumawag po tayo sa Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Dahil po sa pagkakataong ito, na ako ay ginamit ng Panginoon upang makapagsalita sa mga taong ito. Kayo, O Diyos, ang gumamit sa akin, Panginoon, ang nawa ang banal na Espiritu mo, ang gumawa sa akin pong magsasalita, sapagkat kung ako lang, Panginoon, hindi ko kayang humarap
yung duty ng isang follower? Di ba? Maging salt and light. Di ba? Hindi na natin ihimayin kung ano yung pagiging salt, pero ayon sa pag-aaral ko, sarili kong pag-aaral, base sa salita ng Diyos, yung pagiging salt is having that preserving characteristic. Okay? It's about humanity, yung socialism. Di ba? Pag nilagay ka dyan, dapat, kung ikaw ay salt, ikaw ay isa sa magpa-preserve ng magandang samahan. Di ba? Yung ganon. Pag sinabi namang light, okay, it talks about having the right testimony. Ano ba yung dapat ipakita natin, di ba? Pag sinabing we are light of the world, ano ba ang liwanag na meron tayo? Di ba? Para malaman natin yun, ano ba yung meron tayo, mga kapatid? Tanong ko lang sa inyo, ano ba yung meron tayo na wala yung iba? Ano ba? Eternal life, okay? Yung eternal life, yun yung liwanag na meron tayo. Kailan ba natatanggap yung eternal life? Kailan? Saan? Saan? Dito ba sa lupa o dun sa langit? Kailan? Diba? Kailan natatanggap yun? So, natatanggap yun mga kapatid, sabi ng Bible, kapag ikay nananampalataya. Diba? Ngayon, pag ikay nananampalataya, nasa iyo yung eternal life. Paano mo nalaman na meron kang eternal life? Ano ba ang purpose nun? Dito sa material ng mundong ito, ano yung sabi ng John? John chapter 1, pakibuksan dito. Yan. Sabi ng John chapter 1, yung life na yon na meron tayo, John chapter 1 verse 4, di ba? And in Him was life. Yung Him na yan, pag binaybay mo hanggang 14, tumutukoy yan kay Kristo, di ba? In Him was light. And the light was the light of men. Okay? So, yung eternal life pala na meron tayo ay light of all men. Okay? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay Kristiyano, may eternal life ka, and yet hindi nakikita yung liwanag ni Kristo sa iyo. Di ba? So, ang purpose ng eternal life na dito sa lupa is maging liwanag sa iba. Okay? So, kaya dito pa lang, meron ka ng eternal life. Kasi yung paniwala ng iba, doon ka pa lang magkakaroon ng eternal life. Doon ka pa lang sa langit, magkakaroon ng eternal life. Pero ang totoo, dito pa lang may eternal life ka. At yung eternal life na yon, ang purpose nun is maging light. Yung liwanag. Okay? So, it's a little bit, it's just a brief rundown, pero, yan. Susunod is yung the right message of the followers. Dito, tinuruan ng Panginoong Jesus ang mga disciples niya ng indirect. Bakit? Kasi pag sinabi niya ng direct na ako ang daan, ako lang ang matuwid, baka batuhin siya. Diba? At mapahamak pa yung sumusunod sa kanya. Diba? Isa yun sa mga insight na nakita ko sa senaryong ito. Pero, kasi hindi naman lahat ng naikinig sa kanya noon, katulad ng sabi ko kanina, hindi lahat ay mananampalataya o sumusunod dahil nananampalataya. Lahat ng yung iba sa kanila nandun lang para manood ng kung ano yung kayang gawin ni Kristo. Yeah. Kaya ang Panginoon nagturo siya indirect kung ano ba talaga yung message ng mga followers. Diba? So sabi dyan sa chapter 5, verse 17 up to 20, diba?
So, think not that I am come. So, pagka kinonsize natin itong verse na to, ang gusto lang sabihin ng Panginoon is, nasa akin na, o na-fulfill ko na, yung katwiran na dapat mong makamtan para ikaw makapasok sa langit. Okay? Yan yung message ng mga followers. Okay? So, since you are a light, yung message mo supposed to be pag pinag-aralan mo tong part na to, it will lead you to imputation. Doctrine of imputation. Di ba? Yung righteousness ni Christ, pinapasa niya sa kung sino man ang nananampalataya sa Kanya. Di ba? Pag pinag-aralan mo itong verse na to, so, katulad ng sabi ko, brief rundown lang siya. Kaya, ngayon, yung pinakamalaking part nitong Sermon on the Mount is the right practice and culture of the followers. Okay? So, ito yung paano ba tayo mabubuhay? Ano ba yung basic behavior natin pag tayo nakagagalit, pag tayo nagpa-fast? Ano ba dapat yung attitude natin? Ano ba dapat yung nakakasanayan natin gawin? Okay? So, from 5:21, tatakbo yan hanggang 7:12. Okay? Yung right practice, yung topic ng Panginoon na right practice and culture ng mga followers, tinalakay niya ng pinakamahaba. Inisa-isa niya yan eh. Okay? Pag inisa-isa natin yun ngayon, kulang yung oras. Okay? And then, lastly, ang huling tinalakay niya is productivity. Okay? Tungkol sa pagbubunga. Kaya pag binasa niyo yung yung part na yan, yung 7:15-29, tungkol yan sa pagbubunga. 'Di ba? Na ang bunga ay na ang tunay na katayuan ng Kristiyano ay makikita sa pamamagitan ng kanyang bunga. 'Di ba? Kung ikaw ay ligtas, makikita yun sa bunga mo. Kung ikaw ay tunay na nanampalataya, tinuturing mo siyang Panginoon, makikita yun sa bunga mo. Okay? So, pero, ang isa sa tumiso ng isip ko dyan, is yung verse 13. Bakit niya dinaanan itong verse na ito? Sabi yan, enter ye in at the straight gate. Diba? Ano ba yung straight gate na tinatawag dyan? Diba? Yung straight gate, kung maaalala natin yun sana sa John 14:6, diba? I am the way, the truth, and the life. Tapos John chapter 10, kinoconsider niya yung sarili niya ni Kristo bilang door. Diba? Sa madaling salita, ang tinutukoy na straight gate dyan ni Kristo ay yung sarili niya. Yung sarili niya. Okay? So, bakit niya sinabi to? Bakit niya sinabi yan? So, yun ang tanong natin. Bakit sinabi ito ng Panginoon? Ano ba yung purpose niya? Okay? His purpose is, number 1, to give us warning. Diba? So, okay, mga anak ko, mga tagasunod ko. Okay? Merong 200. Okay? Hindi ito yung pera, ha? 200, dalawang klase ng daan. Yung isa ay straight way o simpleng daan para ikaw ay maligtas. Yung isa ay malawak o convenient na daan para ikaw ay maligtas. Yung convenient na daan, pwede mong idaan doon yung mabuting gawa mo. Di ba? Pwede mong idaan doon yung doon sa gate na yon, pwede mong isama, dahil sobrang luwag nun, pwede mong isama yung mabuting gawa mo, yung church membership mo, at kung ano, yung mabuting gawa, yung pagbabasa mo ng Bible, at kung ano pang effort na pwede mong isama. Diba? Pero ang warning, diba? May 200 at may 2 biyahe. Diba? May 2 lakbayin. Una is yung narrow
Yan. Yung narrow way at saka yung broad na way. Diba? So, ang warning doon, sa broad na way, nag-lead yun saan? Sa destruction. Amen? Pero yung narrow way, pag sinabi kasi, yung narrow na yan, ang ginamit na Greek word dyan, na Hebrew word pa, is tlibo. Okay? Hindi ko na sinulat kasi, iba-iba yung spelling niya pagka tinignan mo sa internet. Pero ang kahulugan niya is, hindi lang basta makipot. Di ba? Hindi lang basta narrow, kundi pakipot ng pakipot. Okay? So, ang ibig sabihin, pag ikaw tinanggap mo na si Kristo sa buhay mo, nakadaan ka na doon sa straight gate. Di ba? Pero hindi pa doon natatapos. Kasi meron pang biyahe, meron kang lakbayan, may journey ka pa. Ang dadaanan mo is narrow way. Isang daan na pakipot ng pakipot. Kaya kapatid, nagtataka ka. Bakit simula nung naging Kristiyano ko, naging mas lalong kritikal yung buhay ko? Bakit? Kasi yung warning ng ating Panginoon, narrow ang dadaanan natin. Pakipot ng pakipot. Diba? Another meaning ng Greek word na yun is full of danger. Okay? So, alam natin yung pagiging narrow ng daan, ibig sabihin lang naman ito, ay kasi pag pinag-aaralan mo, ang ibig sabihin ng kasalanan, di ba? Ibig sabihin ng kasalanan is to miss the mark, hamartema, di ba? Hamartema. So, ibig sabihin, merong mark, di ba? Hindi ka pwedeng tumaas, hindi ka pwedeng bumaba. Hindi ka pwedeng maging extreme. Hindi ka rin pwedeng maging lousy. Hindi ka pwedeng maging super hot. Hindi ka pwedeng maging super cold. Dapat nandun ka lang sa mark. Doon sa narrow way na yun. Diba? Hindi ka dapat lalagpas doon. Okay? So, yun yung unang purpose niya. Pangalawa, is to give us an overview ng buhay. Diba? Okay, sumusunod ka sa akin, pero kailangan lang maging maliwanag sa'yo na kapag ikaw tinanggap mo ako at pinamuhay mo na ikaw ay Kristiyano, mahirap ang daan. Makipot. Full of danger. Diba? Pero, ang sabi dyan, ang end nito ay buhay. Diba? Pag pinag-usapan yung buhay dyan, hindi lang yun yung eternal life eh. Diba? Kasi kapag in-interpret mo yung word na life dyan, pag in-interpret mo bilang eternal life, ibig sabihin, gagawin mo yung ikaliligtas mo. Kailangan mong dumaan sa narrow way para ikaw ay magkaroon ng eternal life. Kaya yung life dyan na tinutukoy ay hindi yung eternal life na meron tayo. Okay? Because is yung proper life. Okay? Yung proper life na kalugod-lugod sa Panginoon. Okay? Number 3, ang isa sa gustong sabihin ng Panginoon o sa purpose niya is to give us an encouragement. Okay? Okay, convenient yung daan sa destruction. Pero para sa iyo na sumusunod sa akin, merong maayos na buhay. Ikaw ay dumaan sa makipot na daan. Okay? Kaya lang ang nangyayari minsan, pagdaan natin doon sa straight gate kay Jesus, parang ang gusto natin tahakin yung broad gate, yung Broadway. Di ba? Gusto natin smooth lang. Gusto natin speed lang.
Di ba? Kaya nga medyo natatakot ako personally kasi etong streaming, hindi masama yung streaming eh. Hindi masama yung streaming. Pero natatakot ako para sa mga bagong generation na Kristiyano na baka itong streaming yung pag-live stream ng mga church ay isipin nila na worship na. Okay? Ay, hindi na ako magsisimba. Mag-worship na lang ako through streaming. Baka mabuo yung ideyang yun. Di ba? Pero ang totoo, ang tunay na worship na tinuturo sa atin ng Panginoon ay hindi lang yung basta nakinig ka ng salita ng Diyos. Di ba? Hindi tayo ang akala kasi natin namulat tayo sa ganun, di ba? Yung, okay, pag nagsimba ako, worship na yon. Pag nakinig ako sa tagapagturo, na nandun simbahan, worship na yon. Pero ang totoo na worship na tinatawag ay yung buhay. Di ba? Yung patuloy na pagsunod sa ating Panginoon. Yung patuloy na pag-submit sa Kanya. Di ba? So, yun yung worship. So, ngayon, nakakatakot kasi baka itong mga, lalo na yung mga kabataan natin yun, masyado humaling sa streaming. Minsan, hindi na nila nagagawang screen. Yung mga content maker na may maling doctrine. Di ba? Tandaan natin na kabilang sa narrow way yung pagiging pag-screen ng ating mga ideolohiya na tinatanggap. Di ba? Nakakatakot kasi possible na manlamig ang mga Kristiyano. Di ba? Pero itong streaming na to is a way lang para mas lalong maraming maabot na kaluluwa ang salita ng Diyos. Di ba? Maganda pa rin siya. Di ba? Lalo na ngayon na hindi pa maayos ang lahat, meron pang virus, di ba? May pandemya pa. Maganda siya, pero wag tayong masanay na nananambahan sa magitan ng stream. Kasi ang utos sa atin, huwag pabayaan ng pagkakatipon. Di ba? Ibig sabihin, magbibigay ka. Mag-offering ka. Mangangamusta ka. Magpe-pray ka para dun sa ibang tao. Ibig sabihin, hindi lang ikaw, hindi lang sarili mo ang kailangan o ang punto ng worship, hindi lang kayong dalawa ng Panginoon. Di ba? Kundi pati yung mga kapwa mo Kristiyano. Okay? So, number 4, to give a command. Okay? So, kung makapansin dyan, yung word na enter ye in. Diba? Super authoritative niya. Enter ye in. Sa ibang talata, ang ginamit yan, strive ye to enter. Strive ye to enter. So, ibig sabihin, ang Panginoon, okay, ang gusto niya, itong mga multitudes na doon, na alam mo, hindi naman sa Kanya, inuutosan niya na lumapit sa Kanya. Dumaan doon sa gusto niya, doon sa tarangkahan na sa straight gate. Diba? Doon sa sarili niya. Magkaroon sila ng eternal life. Na very indirect nga lang kasi hindi niya pwedeng sabihin na siya yung daan patungo sa langit. Siya yung daan para ikaw mapatawad ng kasalanan. Kasi pwede siyang mapahamak at pati yung sumusunod sa kanya. Di ba? Ganun. Pero, so, all we need to do is to keep
going on this narrow way. Okay? So, katulad ng sabi ko, sa narrow way o dun sa buhay na gusto sa atin ng Panginoon, hindi ka pwedeng maging extreme, hindi ka rin pwedeng maging lousy. Hindi ka pwedeng maging too hot, hindi ka rin pwedeng maging too cold. Maliit lang o kritikal ang pagiging ang pamumuhay Kristiyano. Okay? So, how to keep going on in this narrow way? So, very basic lang. Continue praying. Okay? Continue praying. Bakit? Kasi by means of prayer, what can we get when we pray? We can get confidence. Diba? Kasi kapatid, sa pagdahak mo ng landasin ng buhay, darating ka sa punto na mawawalan ka ng confidence na patuloy. Tama? Hindi ko alam kung naranasan niyo na ba yun na ikaw wala hangganang magpatuloy. Diba? Hindi mo alam kung anong gagawin, pero after you pray, may sudden joy na naramdaman ka. And then, after nun, naging confident ka. And I'm talking about yung confidence na to, ay confidence, kapatid, na nanggaling sa kung sino ang Panginoon. Okay? So, basahin natin yung verse na yan. 1 John chapter 5, verse 14 to 15. Okay? Basahin natin ng saglit. 1 John chapter 5, verse 14 to 15. Okay. Sabi yan, and this is the confidence that we have in Him. Okay? That if we ask anything, according to His will, He heeded us. Okay? Yung confidence pala na meron tayo sa Panginoon, nakabase sa kung ano ang pagkakilala mo sa Kanya. Okay? Kaya when you pray, you humble yourself unto the Lord. Alam mo na ikaw ay limited, pero siya infinite. Diba? Alam mo na meron kang hindi kayang gawin, pero siya omnipotent. Alam mo na meron kang hindi alam, pero siya omniscient. Alam mo na meron kang hindi kayang kontrolin, pero siya ay sovereign. Kaya magiging confident ka through prayers. Diba? Yung confident na naramdaman mo, kapatid, ito'y nakabase sa kung ano ang pagkakilala mo sa Panginoon. At yung pagkakilala mo sa Panginoon, kapatid, ay na-enhance sa pamamagitan ng mga trials sa buhay mo na dumadaan. Kaya kada trials, mag-pray lang tayo. Kasi panibagong confidence yun. Tandaan natin na kada tayo ay binababa ng Panginoon. Kapag ang tao binaba ng Panginoon, ang iintayin niya ay yung kamay ng Panginoon na tinataas siya. Diba? Yun yung pinakadakila sa mga taong nasa baba. Pinaka nakaka-enjoy o nakaka-excite na intayin, na makita yung kung paano sila itaas ng Panginoon. Dahil kung tayo lang talaga, hindi naman talaga natin kaya, di ba? So, sunod, what can we get when we pray? Peace of mind. Okay? So, 1 Peter chapter 5,
verse 7. Alam niyo, itong peace of mind, kadalasan nawawala ito. Kapag ang nakikita mo, yung kulang sa'yo. Yung hindi mo kayang gawin. Di ba? Nawawala yung peace of mind. Pagka, kung ano lang yung meron ka, pagka kunti lang yung meron ka, nawawala. Kaya pagka wala ka ng pera, nawawala din yung peace of mind mo. Di ba? Kapag malapit ka ng maguto, wala ka ng kakainin, nawawala yung peace of mind mo. Pero ang totoo, kapatid, basahin natin itong verse na ito. 1 Peter chapter 5, verse 7. Okay, sabi diyan, casting all your care upon Him, for He careth for you. Diba? Prayer, mga kapatid, is the Christian way of casting all His care unto the Lord. Diba? Paano ba natin inilalagak yung ating mga burden sa paanan ng Panginoon sa magitan ng prayer? Diba? Kaya when you cast yung mga burden mo sa Panginoon, nagkakaroon ka ng peace of mind. Diba? Kasi yun ang prayer. Yung pagdalagak ng mga cares mo sa paanan ng Panginoon. Diba? So, yan. So, yung peace of mind talaga minsan minsan napapalitan ng worry, di ba? And yung worry na yun, nagiging burden at pabigat sa'yo sa paglalakad mo, sa pagtahak mo dun sa buhay na kalugod-god dapat sa Panginoon. Diba? Minsan, ayaw mo nang magpatuloy kasi ang dami mong cares. Iniisip mo, pagka ako naglingkod sa Panginoon, anong kakainin ng pamilya ko? Pagka ako nagpunta sa church, baka mahawa ako kung may COVID doon. Ang daming cares na pwedeng pumasok sa isip mo. Pero ang totoo, kapatid, pwede mong ipapray yan. Di ba? Anong laging advice ng isang Kristiyano sa kapwa niya Kristiyano? Kapag alam nilang wala na silang magagawa. Kapatid, ipag-pray natin yan. Di ba? Yun na lang yung advice. Kasi kapatid, yung burden, alam ng bawat Kristiyano na meron silang burden, bawat isa tayo. At pag alam niya na wala silang dalawang magagawa, yung last resort nila ay ang Panginoon. Di ba? Ganun. Kaya in order for us to have that peace of mind, we should cast all our cares in Jesus' feet. Di ba? Sa paanong paraan? Through prayer. Amen? So, letter C, cleansing. Isa to sa pinakamasakit. Okay? Etong part na to, isa yan sa pinakamahirap na pagdaanan ng isang Kristiyano. Kasi, yung part na yan, hindi yan basta-basta. When you pray, when you confess your sin, di ba? Yan yun, John 1:9 di ba? When you confess your sin, di ba? Confession is another way of prayer, another phase of prayer, di ba? So, ang sabi ng Bible, He is faithful and just
matapat siya at matuwid. So, ibig sabihin, pag sinabing just, meron siyang procedure. Di ba? Hindi pagkatapos, ginagamit natin to para malid yung mga tao sa sinner's prayer. Di ba? Pero, pag inaral mo talaga itong verse na to, para siya sa mga Kristiyano. Di ba? Kasi, yung sin, okay, isa sa pinaka-nakakatakot sa sin is yung it could shatter your soul. Sa paanong paraan? Sa paanong paraan nakakasira ng kaluluwa ang kasalanan sa pamagitan ng pag-stain sa soul mo o sa pagkatao mo. Di ba? Namamantsahan niya. Sa paanong paraan? Pag nagpatuloy ka kasalanan, magkakaroon ka ng maling attitude. Di ba? Maling mental posture. Pagkatapos na magkaroon ka ng maling mental posture, magkakaroon ka na ng maling behavior. Di ba? Kasi yung mental posture, nakasalalay doon kung paano ka magbe-behave. Di ba? Pagkatapos nun, meron ka ng maling behavior at continuous ka pa rin, magkakaroon ka na ng wrong personality. At hindi pa natatapos. Kasi pag meron ka ng wrong personality, kapatid, ang next niyan is mag-i-stain yung kasalanan na yon sa mata ng ibang tao. Magkakaroon ka ng wrong testimony. Bad testimony. Ganon. Kaya yung cleansing na makukuha natin through prayer, kapatid, mahirap yan. Hindi yan nawawala. Hindi yan isang pikit mo lang. Pag dinat mo, malinis ka na. Hindi ganun. It's a process of time. Kasi matuwid siya. Liwanag ng Bible na matuwid ang Panginoon. Matapat at matuwid. Ibig sabihin, He has a fixed procedure. Okay? Pero kung tunay yung confession na ginawa mo, tunay yung pagsisisi na ginawa mo, kapatid, sasabihin ko sa iyo, magiging effective yon. Yung cleansing na tawag na yun. Okay? So, in order for us to continue to keep on going on that narrow way, yung hindi ka masyadong tataas, hindi ka masyadong bababa, doon ka lang, continue praying, kapatid. Okay? So, yan. Number 2, how to keep on going in the star way. Number 1, continue praying. Number 2, continue reading the Bible. Diba? Super basic. Pero minsan, nawawala yung essence niya sa ating mga buhay. Diba? Minsan, pag nagbasa ka ng Bible, basta-basa na lang. Nakakalungkot yun, ano? Diba? Tandaan natin that if you really want to maintain a good relationship with God, okay, hindi ka lang dapat makontento sa prayer. Kasi kapag prayer lang, kulang. Di ba pag nananalangin ka, ikaw yung nagsasalita tungo sa Panginoon. Pero pagka nagbabasa ka ng Bible, ang Panginoon naman ang nagsasalita tungo sa iyo. Palagi ko yung sinasabi, pinapaalala sa mga kabataang nakakausap ko. Kapatid, kung ikaw ay nagdusulwin at gusto mo na magkaroon ng mag-gain yung effectivity ng pagiging soul winner, huwag ka lang basta mag-pray. Magbasa ka na ng Bible. Kasi communication yan, kapatid. Yan dalawang yan pang nagsama. Communication yan towards our Savior. Di ba? So, what can we get when we read the Bible? Number 1 is direction. Okay? So, yung guidance ng Panginoon ay binibigay niya sa pamagitan ng pagdadirect sa Kanya.
pagdadirect sa atin sa pamagitan ng salita ng Diyos. Diba? This Bible is the manual of life. Tama? So, alam natin kung paano i-operate ang buhay natin sa pamagitan ng directions na nandito. Di ba? Kaya, buksan natin yung sa Psalm chapter 119. Okay. Psalm chapter 119 verse 105. Yan. So, very basic verse, pero kadalasan nililimutan natin, di ba? Thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Yung word of God, dito natin nalaman kung paanong hakbang ang gagawin natin at kung paanong daan ang gagawin natin. Okay? Yun. So, we could get directions by reading the Bible. Kasi minsan, confident ka. Pero hindi mo alam kung paano gagawin. Di ba? Hindi mo alam kung paano ipagpapatuloy. Kapatid, isa sa pinakamahirap gawin is yung magpatuloy. Di ba? Kasi sa pagpapatuloy, kasama rin yung continuous pag-i-improve. Di ba? Sabi nila, mahirap daw magsimula, pero ang totoo, mas mahirap magpatuloy. Di ba? Kasi nadadagdagan yung responsibilities mo, nadadagdagan yung burden mo, nadadagdagan kung ano man yung daladala mo. Magpapatuloy ka. Kailangan mo rin mag-improve. Kaya kapatid, mas lalo natin kailangan ng direction from the Word of God. In order for us to keep going in that narrow way, kailangan natin ng direction nanggaling sa Panginoon. At ito yun. Ito yun, kapatid, yung Bible. So, by means of reading the Bible, we could also get freedom. Okay? Diba? Sabi yun sa verse na yan, hindi na natin babasahin. Sabi yun sa verse na yan, the truth will set you free. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng pagbibigay sa iyo ng panibagong perspective, ng panibagong view. Di ba? Tandaan natin na yung freedom na binibigyan ng Panginoon, hindi yun yung freedom na na pinaglalaban ng mga aktivista. Kasi yung freedom nila, ang gusto nilang freedom is kung ano yung gusto nilang gawin, magagawa nila. Di ba? Kung ano yung gusto nilang sabihin, masasabi nila. Kung ano yung gusto nilang isulat nila. Kung ano yung gusto nilang ipapamuhay nila. Pero yung freedom na meron tayo mga kapatid, tandaan natin na nakabase yan. Ang freedom na binibigay sa atin ng Panginoon ay nakabase sa kung ano ang pinagagamitan niya sa iyo at kung ano ang design mo. Kaya tinan mo, the more na tumataas yung responsibility mo, tumataas din yung freedom mo. Lumalawak din yung freedom mo. Diba? So, ayun. So, next is a godly life. We can have the overview. Okay? We can know what godly life is. Diba? Kapatid, dyan, alam natin na ang Bible na to ay kumpleto na. Pero hindi sa lahat ng informasyon.
Di ba? Saan lang naging kumpleto ang Biblia, mga kapatid? Saan lang? Bakit sinasabi natin na ang Biblia ay kumpleto na? Saan ba siya naging kumpleto? Di ba? Naging kumpleto siya, mga kapatid, dyan sa verse na yan. Sabi dyan, 2 Peter chapter 1 verse 3. Sabi dyan, all things, according to His divine power, had given unto us all things that pertain unto life and godliness. So, this is complete pagdating sa life and godliness. Kung ano yung tamang buhay, kapatid, meron ka ng overview ng godly life na yon sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible. Di ba? Kaya lang minsan, nagiging extremist tayo. Nagiging legalist. Di ba? Kapag tingin natin yung ating kapatid ay nabubuhay ng mali dahil hindi niya sinusunod yung standard na sinet mo sa sarili mo, nakita mo sa Bible, parang ang tingin natin, karnal siya. Hindi tayo binigyan ng karapatan ng Panginoon na manghusga. Tandaan natin, ha? Bagkus ay binigyan tayo ng utos na mang-encourage. Kaya kapatid, kahit kahit anumang kamalian ang nakita mo sa kapwa mo, as long as hindi ikaw ang tamang tao na mang-rebuke sa kanya, huwag mong gawin. Kasi naranasan na natin yan sa church eh. Oo, minsan may kabataan na bagong mananampalataya, bagong baptize, nakakalungkot, bagong baptize, may hikaw pa. Di ba? Bagong baptize eh. And then, nirebuke ng isang matagal ng Kristyano. Ang sabi nung matagal ng Kristyano, oh, ba't ka may hikaw? Alam mo ba na yung mga may hikaw? Anak ng dyablo. So, etong kabataan na to, bagong mananampalataya, bagong bautismo pa lang, no, friend, hindi na nag-church. Kasi minsan, nilalagay natin yung, suppose na ang ginagawa ng dapat natin, ini-encourage natin siya na gawin kung ano yung tama. Kasi ang tunay na review, kapatid, totoo lang, ang turo sa akin ng ating pastor, ang tunay na review, kapatid, natatagpuan sa likod ng pulpito sa ilalim ng salita ng Diyos. Tandaan natin yon. Ibig sabihin, nasa pastor ang tunay na rebuke. Kaya lang minsan nilalagay natin yun sa kamay natin. Kaya maraming nagtitisod. Diba? Minsan naman nagtataka tayo. Bakit yung mga matagal ng Kristiyano, ang nangyayari, tumitigil sa paglilingkod. Diba? Minsan yung full-time worker, nagawang tumalikod sa simbahan, na halos, more than half of his life, ginugo niya sa paglilingkod, sa church, sa loob ng church, and yet, nagawa niyang tumalikod. Malaki na yung naipundar niya sa gawain, pero nagawa niyang tumalikod. Simple lang, kapatid. Kasi, nung na-out of focus siya doon sa pagkakatingin niya sa Panginoon, ang nakita niya ikaw, yung buhay mo. At instead na yung buhay mo ay ituro siya pabalik doon sa Panginoon, tinuro siya nito sa katisuran. Nakakalungkot, Kasi minsan pag out of focus tayo, wala tayong ibang tinitignan, kundi yung kapwa natin Kristiyano. Diba? At minsan, kaya tayo tuloy-tuloy na bumubulusok kasi yung tinitignan natin, hindi rin nakatingin sa Panginoon.
Di ba? Nakakalungkot ba minsan yung atin yung atin pong mga maling ideolohiya dito sa church. Minsan masakit sa mata, minsan masakit sa tenga. Pero nakasanayan na. Mahirap na alisin. So how to keep on going in this narrow way? Number 3, continue obeying the Lord. So, by means of prayer, kapatid, meron kang inner power. Di ba? By means of reading the Bible, meron kang knowledge. Di ba? Alam mo na kung ano yung gagawin mo. Pero by means of obeying, dito ka na mag-exert ng tunay na effort. Ito na yung pinaka-laban. Ito na yung pinaka-lakad. Yung pag-obey. Di ba? So, when we obey, obeying means you apply what you learn. Di ba? Kung ano yung nabasa mo sa Biblia, ina-apply mo yun. Di ba? So, application siya ng kung ano yung enlightenment sa'yo ng Panginoon during that time na nag-uusap kayo. Di ba? Kasi, ang Panginoon bilang Ama, ginagay niya yung ang illustration, ang pinakamagandang illustration para sa akin ng Panginoon, ng pag-guide ng Panginoon sa kanyang mga anak is yung tatay na tinuturuan o tinutulungang maglakad yung kanyang maliit na anak. 'Di ba? Si Benaya nung hindi pa siya marunong humakbang, nakikita ko si Benji. Tatayo si Benayang ganyan sa upuan, nakahawak. 'Di ba? Tapos si Benji tatawagin. Medyo malayo si Benji, pero nakaalala si Benji ganyan. 'Di ba? Natawagin niya, Benaya, halika dito. Tapos si Benaya naman, dahil kilala niya yung tatay niya, nalakad siya. Bagamat nahihirap ang magbalanse si Benaya, pero dahil kilala niya at mahal niya yung pinupuntahan niya, tinutuloy niya yung lakad niya. At kapag dumadating yung oras na matutumba siya, sinasalo siya ni Benji. Ganon kasing illustration ng guidance ng Panginoon sa atin. Ganon. Kasi pagka ang mga Kristiyano hindi na nakatingin sa Panginoon, mas lalo tayong na out of balance. Oo. Mas lalo tayong nagpo-fall sa nagiging lukewarm tayo. Tandaan natin, yung pagiging lukewarm is bunga ng pagbibigay ng less focus o less importance sa isang bagay. Di ba? Pag yung hilig mo, hindi mo na pinakusan ng lalamig, hindi mo na siya hilig. Hindi mo na siya gustong gawin. Yung extremism naman, yan ay bunga ng pagiging self-righteous mo. Diba? Self-righteousness. Yun. So number 1, by obeying means you apply what you learn. Okay? Number 2, obeying the Lord means you are living in freedom. Katulad ng sabi ko kanina, yung freedom natin, excuse me. Yan. Yung freedom natin, kapatid, nakabase yan sa kung ano ang disenyo ng ating Panginoon at kung saan kanya ginagamit. Diba? So, kapag nalaman mo na, nabigay na sa iyo instruction ng Panginoon, nalaman niya na, magiging maliwanag na sa iyo kung ano yung duty mo, magiging maliwanag na sa iyo kung ano yung freedom mo, then you will live with it. Diba? Ano ba ang duty ng mga Kristiyano?
o ng mga tao. Di ba? To glorify His Creator. Yun lang naman eh. Kaya pagka hindi mo nag-glorify yung Creator, hindi ka nagkakaroon ng buhay na malaya. Ganon. So, at isa sa mga pangako niya is you are going to have a good fruit. Okay? So, katulad nung sabi dito sa verse natin, na binasa natin, ano yung sabi niya sa chapter 7, verse okay. Sabi niya, ye shall know them by their fruits. Okay? So, kapag ikaw sumusunod sa Panginoon, magkakaroon ka ng bunga. Actually, kahit naman hindi ka sumunod, magkakaroon ka pa rin ng bunga. Pero, yung bunga na yon ay hindi bunga ng pagsunod, because ay bunga ng pagsuway. At alam natin na yung bunga na yun ay hindi maganda. Kasi, ang ibig sabihin nun, that is the curse. Di ba? Yung tinutukoy ng Panginoon na I have set before you blessing and a curse. Di ba? Blessing if you obey and cursing if you disobey. Kaya kapatid, kapag ka nag-o-obey ka, automatic, blessing yan. Blessing ang tatanggap mo. Kahit hindi siya ang blessing, blessing yan. Okay? So, isa sa mga kataga, gusto ko talaga, gusto kong maging tumatak sa inyo, sa ating lahat. Ngayong gabing ito is, ito, kung tayo lang, hindi talaga natin kaya. Diba? Hindi talaga natin kaya na abutin yung kaluguran ng Panginoon kung tayo lang talaga, kung yung sarili nating confidence, sarili nating knowledge, yung gagamitin natin. Diba? Because God wants us to submit ourselves to Him. Tandaan natin na we will makaya lang natin na manatili doon sa daan, kalugod-lugod sa Panginoon kapag tayo ay nag-submit sa Kanya. Diba? Humingi tayo ng confidence na galing sa Kanya, humingi tayo ng direction na galing sa Kanya, inobey natin yung direction na galing sa Kanya. Diba? Naalala ko yung isang kwento eh. It's about during the time nung Spanish flu, di ba? So, isa yun sa pandemya na gumulantang din sa mundo. Parang siyang COVID, pero ang tawag sa kanya Spanish flu. So, during that time ng Spanish flu, may isang mayamang babae, dugong bughaw. Okay? Tapos itong mayamang babae ito, may nililigaw sa kanya na anak ng magsasaka. Anak ng magsasaka. So, itong anak ng magsasakang ito, hindi siya ganun kayaman, hindi siya ganun kagandang lalaki, hindi siya maayos tignan, kasi anak lang siya ng magsasaka. Itong babae nito, galing sa dugong bughaw na pamilya, ganun. Tapos, sinusuyo ng lalaki yung babae. Ginagawa niya kung ano yung kaya niyang gawin para makuha yung loob ng babae. Pero, yung babae, at pati yung tatay nung babae, sinasabi na sa kanya na tanggapin niya na.
So, ang isa sa mga number one na nag-a-advise sa kanya na tanggapin yung lalaking yun ay yung tatay niya. Diba? Yung tatay niya ay may-ari ng pinaka malagong business sa kanila. Habang itong lalaking ito na anak ng magsasaka, ang nakikita lang ng tatay niya sa kanya is mahal na mahal niya yung anak nung tatay na yun. Mahal na mahal niya yung anak niya. Okay? Nung lalaki niya yung anak niya, para maliwanag. And then, ang sagot sa kanya nung babae, tatay, sabi niya, alam mo yung class ng pamilya natin. Alam mo yung standards natin. Pero ba't mo ko pinipilit na pakasalan yung taong yan? Anak lang yan na magsasaka. Di ba? And then, dumating yung panahon na pumili ng ibang lalaki yung babaeng yun. At the same time, naging malala yung Spanish flu sa lugar nila. Therefore, yung ekonomiya ng bansa nila nag-down. Ngayon, ang nangyari, itong babaeng ito na pumili ng ibang lalaki, yung dugong bughaw din, kagaya niya rin, ang nangyari, iniwan siya ng asawa niya, nung pinili niya. Tapos, ang natira sa kanya, yung tatay niya na may sakit, tapos lugi na rin yung business. Ngayon, bumalik yung lalaki na dating nanligaw sa kanya. Maganda yung suot, magara. Ang nangyari, nung nakita niya, na binisita yung tatay niya, nagulat siya. Kasi hindi niya alam na magiging ganun yung taong yun. Diba? Yung lahat ng class na binabanggit niya sa tatay niya nung una, nasa kanya na. Biglaan. Knowing that time na may pandemya. Ngayon, ang nangyari, nung umalis yung lalaking yun sa bahay nila, kinausap siya ng tatay niya na may sakit. Alam mo ba kung bakit pinipilit kita na pakasalan yung lalaking yan? Unang-una kasi kitang-kita ko na mahal ka niya. Pangalawa, alam ko na yung amo niya na may-ari ng pinakamalaking hasyenda dito sa lugar natin, walang anak. Kaya ang nangyari, pinamana sa kanya yung lupain nung pinakamayaman na yon at pinahandle sa kanya. Kaya ngayon, lahat nung nandun sa amo niya, sa kanya na. Na-foresee ng tatay niya na yun yung mangyayari. Okay? Kaya pala ganun yung decision niya. Kaya pala ganun niya itulak yung anak niya doon sa tao na hindi ganun kaganda. Kasi meron siyang nakita. The same as sa knowledge ng ating Panginoon. Diba? Alam ng Diyos ang mas makakabuti. Diba? Katulad ng sabi ko kanina, ang Panginoon, omniscient siya. Diba? Kita niya na kung ano yung kahihingan mo. Okay? So, ang sabi niya sa Jeremiah 29 verse 11, "For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord.
thoughts of peace and not of evil, to give you an expected end. So, kapatid, lahat ng mga nananampalataya sa Kanya, meron na tayong expected end sa mata ng Panginoon. At isa yun sa mga pangako niya. Okay? So, hindi tayo dapat sumalig sa sarili nating pagkaunawa. Okay? O sa sarili nating pamantayan. Sa Diyos lang tayo tumingin. Bakit? Dahil meron siyang mas magandang plano. Amen? So, maraming salamat po. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa pagkakataon na binigay niyo po na ako po ay ginamit niyo upang makapangaral ng salita ng Diyos. Kayo, Panginoon, ng magpala, magbigay sa iglesyang ito ng opportunity pa na makapaglingkod at makapagpatuloy sa kung anumang buhay ang ikakalugod mo sa bawat isa. Kayo, Panginoon, o Diyos, ang patuloy na magbantay sa amin, lalo na sa panahon na yun, Panginoon, protektahan mo kami sa anumang uri ng sakit. Panginoon, marami pong salamat. Lahat po na ito ay aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Churches, amen. Parang, eat all you can, Talagang ginalingan ni Brother Earl ang kanyang pag-aaral. So, salamat sa Panginoon. Talagang nakita natin yung kanyang preparasyon. Talagang ipinanalangin at ginawa niya yung best na kanyang magagawa. So, I hope na marami tayong natutunan, no? So, hindi man natin masyadong maintindihan minsan yung kanyang nasasabi. Pero maliwanag po mula sa kanyang ipina-flash sa screen na tunay po na yun ang kailangan natin sa ating buhay. So, maliwanag po ang salita ng Diyos na nagtuturo sa atin upang lalo tayong lahat ay maging matatag, lumakad ayon sa looban ng Panginoon. Kaya ang tanong po, ano yung nilalakaran mo ngayon? Anong daan ang nilalakaran mo ngayon? Daan po ba ito ng Panginoon o daan na gusto mo sa sarili mo lang? Kaya tayo po tumingin sa Diyos at lalong magpakatibay dahil sa panahong ito, nasabi nga ng Biblia, ang Diyos ay malapit ng bumalik. Amen? So tayo po manalangin sa ating offering prayer, operatory prayer. Tawagin po natin si Brother Danny Ginto. Tayo po ay manalangin. Pinupuri ka po namin, sinasamba, dinadakila, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang lumalang ng langit at lupa. Lord, hati ka po namin, sinasamba, dinadakila. Patawad po, Lord, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo. Nagpupuri po kami sa inyo, Panginoon, dahil sa iyong salita na maihag ngayon, natuto po kami. Salamat po sa mga araling ito na patuloy, Panginoon, na humahamon sa aming buhay upang kami magpatuloy sa gawaing tunay na, Panginoon. Naglalapit po kami sa inyo. Salamat po, Panginoon, at sa kabila po ng hindi magandang sitwasyon na nangyayari sa aming paligid, because of the pandemic, COVID-19 na ito, nagpapatuloy po ang gawain. Salamat, Panginoon, dahil
kami ay hindi nakakasakit, hindi po kami nahahawa. Pero Panginoon, maawa ko po sa aming mga kababayan na nahahawa po, Panginoon, at nagkakaroon po ng sakit. At dinadalangin po namin ngayong sugpuin na ang pandemic na ito at tuloy nang mawala. At masugpo na po ang pagkahawa-hawa at masugpo na rin po ang pagkakitil ng buhay. Salamat po sa iyo dahil sa kabila po ng ganitong sitwasyon, ang aming gawain ay nagpapatuloy. Salamat po sa mga kapatid na nandito. Salamat din po sa mga kapatid na nanonood sa pamagitan po ng live streaming na ito. Pagpalain po ang buhay po nila. Tulungan po na sa mga pagkakataon na iba ay makasama po namin sila. Tunay Panginoon na namingis po namin ng aming mga kapatiran. Tunay Panginoon na ay po namin kahit isa sa kanila ay magkakasakit o mawawala po sa aming pangin. Kaya patulungan po ang bawat isa sa aming kabayan at bigyan po kami ng lakas ng aming pangatawan. Salamat po ng marami at maging ang aming iglesia, ang aming simbahan ay patuloy pong palain, patuloy po ang bigyan ito ng lahat po ng aming pangangailangan, mga gastusin, na tunay Panginoon na magpapalakas din po ng aming pagkasama-sama bilang magkakapatid sa mga gawain na nagpapatuloy. Tuloy na ng aming ginagawa na pagbibigay. Ang pagbibigay pong ito ay patuloy na magiging daan upang aming pong magawain ay sumagana at maging masigla, Panginoon. Patuloy pong palain ang aming mga kapatiran sa pagkakaloob, sa pagbahagi po ng inyong salita. Salamat po ng marami, Panginoon, sa aming ginawa ngayong gabi. Patuloy po itong maging katanggap-tanggap po sa inyo. Salamat po at palagpalaan po ang aming kaloob ngayon. Ito po ay patuloy namin lalapit sa inyo na magamit po namin ang buong husay at buong katalinuhan para po sa kapurihan po ng inyong dakilang pangalan. Dalangin po namin ito, nagpupuri sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po'y magsitayong lahat. Awitin po natin. Be an example. Amen. Be an example. Be an example. The believers in word and in conduct, be steadfast in love, in faith and purity of love. For those behind us, let us run up and give God their thanks in Be an example to follow. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga nanood na kasama po natin. Kasama po namin sa live streaming. Patuloy niyo pong ipag-pray ang ating feeding ministry na ang ating pong mga area na pinupuntahan
ang mga MMDA, mga police officers, at mga tricycle drivers, mga magwawalis po natin, patuloy at sa squatter area, sa release po, patuloy po na ang gawain ay lumago at nakikita po natin maraming response sa salita ng Panginoon. Last Tuesday, kahapon po ay mayroong 4 na MMDA na tumanggap sa Panginoon. Puri ng Panginoon dahil ang salita ng Diyos ay tunay po na nangungusap sa mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya kahit saan ka man naroon, pag once kinausap ka ng Panginoon, ako naniniwala, may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Kaya mga kapatid natin na may karamdaman, patuloy din po nating ipanalangin. Mga kapatid natin na walang trabaho, patuloy din po natin ipanalangin sa kanya-kanya nating tahanan, sa kanya-kanyang lugar na kung saan ka naroon yon. Dahil yun po ang mahalaga sa panahon ngayon, no? Na tayong lahat ay magpanalanginan, magpalakasan sa salita ng Diyos. So, mayroon po tayong doctrine class. Mag-PM lang po kay Sister Bernice. Gusto niyo mag-join, tuloy-tuloy po ang ating doctrine class doon. So, ngayong gabi tayo po yung magwakas panalangin. Tayo po yung sumandaling pumikit. O dakilang Diyos, maraming salamat po minsan pa na kami Panginoon ay dinala niyo po sa iyong bahay-sambahan. Hindi po lahat ay nagkaroon ng pagkakataon. Subalit salamat Panginoon, ang iyong gawain ay nagpapatuloy at patuloy na kami rin po ay binibigyan mo ng lakas na kami Panginoon ay makapanatili na gawin ang iyong kalooban. Panginoon, dalangin ko po ang mga kapatiran po namin na may mga karamdaman. Hindi man po namin mabanggit isa-isa ang kanilang mga pangalan, pero sa iyo po namin nilalapit ang patuloy na kagalingan, ang iyong makapangyarihang kamay, ang iabot mo sa kanila upang ang kanilang mga karamdaman ay magkaroon ng lunas at kagalingan, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. At dalangin po namin, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Kayo po ang patuloy na tumugon at patuloy na magbigay sa amin ng higit na karagdagang income sa lahat ng mga kapatid naming nagbi-business, Panginoon. Nagsisimula pa lang, patuloy na kayong magpalago, Panginoon. At huwag po kaming malihis sa landas naming tinatahak. Bagkus lalo kaming manatili sa kalooban mo sapagkat ang salita mo, Panginoon, at ang iyong kapangyarihan, presensya, Panginoon, ay higit naming kailangan. Lalo na po sa panahong ito, huwag naming hayaan na kami, Panginoon, ay manlamig sapagkat ito po ang mga panahon na kung saan ang iyong salita ay nagpapatunay na tunay at buhay, totoo, na sinasabi po na yung mga salita. Darating ang panahon na ang maraming mananampalataya ay sila'y manlalamig. Nawa, Panginoon, huwag kami makasama po doon. Bagkus kami, Panginoon, ay lalong tibay at kami, Panginoon, ay gamitin mo na makahawa, Panginoon, sa tunay at mainit na paglilingkod na ikaw wala bang linuluwalhati sa aming mga buhay kundi kayo, Panginoon. Kaya ang gabay niyo po ang lagi naming hiling, pangunguna sa aming buhay, na ang salita mo, Panginoon, ay huwag naming kaligtaan. Ito'y lagi naming pahalagahan at aming ingatan sa buhay po namin dahil anytime, Panginoon, pwede po kayong bumalik at kami, Panginoon, ay kunin mo. At yun po ang hinihintay po namin dahil alam po namin ang iyong pangako ay ito po ang aming pinanghahawakan sapagkat tunay, Panginoon, na ikaw